Tatanong ko lang po, bilang Heli Soriano po, paano nyo po patutunayan na isa kayong tunay na mangangaral? Yun lang po, salamat po. Madali naman patunayan yan sa Biblia, 7:17 ng Juan. Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Kristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin, ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo, na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapo? Ang Santa Senang may abulo yan? Kasama ba rito ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Kristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo, mga kababayan, kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Kristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Punta naman po tayo ng Baguio City. Kasama natin si kapatid na Rudy Alamares at ang ating mga panawin. Baguio, go ahead please. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong bigay sa atin. Good evening po sa lahat. Ang magtatanong po rito ay si kapatid na Rico Poyagan sa Katoliko. Magandang gabi, Brother Eli. Ito po ang tanong. Ang pagyaman ba ay makakabuti para sa mga members ng ang dating daan? Kung oo, ano ang mga paraan na dapat nilang gawin? Kung hindi, bakit? Maraming salamat, kapatid na Rico. Unang-unang, ang makakabuti sa atin at sa kahit sa kaninong tao at sa mga miyembro ng Iglesia ng Diyos ay ang pagsunod sa Diyos. Yun ang makakabuti, hindi ang pagyaman. No? Lahat ng kabutihan galing sa Diyos. Basahin natin ang 1:17 ng Santiago. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Sabi ng Biblia, bawat mabuting kaloob, bawat sakdal na kaloob, pawang buhat sa itaas, pawang buhat sa Ama. Ngayon, ang Ama may kaloob. Isa sa kaloob niya yung maging mayaman. Pero alam niyo ba na isa sa kaloob ng Diyos maging mahirap ka naman? Basahin natin ang 1 Samuel. Ganito ang ating mababasa sa unang aklat ni Samuel, 2:7. Ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Yan. Ang Panginoon nagpapataas. Ang Panginoon nagpapababa. Ang Panginoon ay nagpapadukha. At ang Panginoon ay nagpapayaman. Ano ibig sabihin nito? How do we analyze these situations in life? Bakit meron siyang pinapadukha at meron naman siyang pinapayaman? Bakit meron siyang pinapataas, meron naman siyang ibinababa? Basahin natin ang kahulugan kay Santiago. Kapitulo 1 ng Santiago, umpisahan natin sa versikulo 9. Datapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. At ang mayaman dahil sa siya'y pinababa. Sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Maliwanag ang paliwanag ni Santiago. Yun ikang mga kapatid na mababang kapalaran, yung mga dukha, yung mga less fortunate, kung tawagin, magmapuri siya sa kanyang
mataas na kalagayan nang tawagin ng Diyos ang kapatid sa paglilingkod sa Kanya. Kahit mahirap ka, parang nilagay ka ng Diyos sa isang mataas na kalagayan. Kasi ang sabi ni Pablo, yung pagtawag ng Diyos, ano yun mataas na pagtawag Kaya kahit mahirap ka, ay pag tinawag ka ng Diyos, it's tantamount na itinataas ka ng Diyos. Yun namang mayaman, pag tinawag ka, ang mayaman ng wika, dahil sa siya'y pinababa, yon, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang pagtawag ng Diyos sa mayaman, isang paraan ng Diyos para siya'y pababain. Ibaba yung kanyang kaisipan, ibaba yung kanyang pride, ibaba yung kanyang mga ambisyon sa buhay. Kasi alam nyo, pagka ang tao mayaman, sabi dun sa kawikaan, wag naman kayong magagalit, mga mayayaman. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mayaman, basahin na natin, 28:11 ng kawikaan. Ang mayaman ay pantas sa ganang kanyang sarili. Ngunit ang dukha na nag-uunawa ay sumisiyasat. Kaya kung minsan, meron tao, pinapadukha ng Diyos para mag-isip siya bilang dukha, para makaintindi siya ng katwiran. Kasi yung mayaman, ang sabi ng Diyos, pantas sa ganang kanyang sarili. Merong mga tao, mayayaman, parang hindi mo kayang turuan. Pantas siya sa sarili. Self-conceited. Selfish. Mahirap na turuan mo ng aral. Kaya sabi nga ni Kristo, ay napakahirap sa mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Yung mga nagtitiwala sa kanilang kayamanan. Ang alalahanin ko kasi yung nasa Biblia, na ang mayaman pantas sa sarili. Kung minsan, hindi siya umuunawa, short siya sa understanding, short siya sa compassion, kasi mayaman nga siya, akala niya, kung siya mayaman, siya na ang authority, siya na ang hari, siya na ang pinakamagaling. Ganon kuminsan ang mayayaman. Huwag namang magagalit. Hindi naman lahat ng mayaman ganon. Meron lang talagang ganon na mayayaman yung mga nagtitiwala sa kanilang kayamanan. Pero yun ay kang dukha na nag-uunawa, sumisiyasat. Kaya ang Diyos, ang ginagawa niya, yung mayayaman, binababa niya isip. Minomodify niya isip. Basahin natin ang unang Timoteo 6, versikulo 17. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Ayun, yung mayayaman, pinabababa ng Diyos ang isip Ang mayayaman sa sanlibutan ito, pagbilinan mo, sabi niya sa ministro, huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Mataas kasi kaisipan ng mayaman. Kaya pinapababa ng Diyos. Yun namang mahihirap na mababa, itinataas naman ng Diyos para magkita tayo. Rising a poor person from his original niyang kaisipan, original niyang pagkakilala sa sarili, yung abang-abang dukha, pag tinawag ng Diyos yun, itinataas ng Diyos yun. Yun namang mayaman na napakataas ng isip, ibinababa niya. Kaya magkikita sila magkakapantay sila Binababa mayaman, tinataas naman yung mahirap. Kaya sa loob ng iglesia, hindi ko mo mayaman kaya ikaw ang boss. Hindi naman ko mo mahirap siya, ay alipin mo siya. Dapat tayo magturingan na magkakapantay sa paningin ng Diyos sa loob ng iglesia ang katotohanan na itinuturo sa Biblia. Wala tayong dapat na maging parang special attention sa mayayaman. Mas manapa, dapat bigyan mo ng atensyon na special yung mahihirap. Basahin natin ang 2:1 ng Santiago. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao.
Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak at inyong itangi ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti at sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tuntungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Itinuturing ng Diyos na parang mga hukom na masasama isip, pagka ang sa iglesia ay may pagtatangi ng mga tao, meron bang parang special attention para sa mayayaman at lesser attention para sa mahihirap. Ibig sabihin, pinagpapantay ng Diyos yan. Kaya yung maging mayaman at maging mahirap, nasa desisyon ng Diyos yun, kapatid. Basahin natin ang Kawikaan 22. Ganito ang ating mababasa sa versikulo 2. Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapwa. Ang Panginoon ang may lalang sa kanilang lahat. Yan, ang mayaman at mahirap, parehong nilalang ng Diyos yan Ang Diyos ang nagpapahirap, nagpapadukha, siya rin ang nagpapayaman. Merong mga tao, kaya niya pinapadukha para bumaba ang kaisipan, para wag masyadong self-conceited, para ma-realize niya na hindi dapat na magtiwala siya sa kayamanan. Meron namang mga tao na pinapayaman niya kasi ikabubuti nila yung pagyaman. Meron namang mga tao, hindi niya pinapayagang yumaman ng mayamang-mayaman kasi baka ikasama nila ang kayamanan. Nakakapagpasama kasi yan minsan sa iba. Sa 6:9 ng unang Timoteo, pakibasa. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Ayon, maliwanag. Ang nagsisipagnasang yumaman, nahuhulog ka sa tukso, sa maraming mga pita, mga pagnanasa, mga hangal na pita, nasa, na nakakasama sa tao, naglulubog sa kapahamakan at kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Pag-aralan nyo, yung mga drug pushers, drug lords, ang nasa niyan, yumaman Male-maleta pera niyan kahit na maikasama pa ng kapwa, okay lang sa kanila. Kahit ikasama ng kanilang sariling anak. Matukla-tuklasan niya, yung anak niya rin, drug addict na. Sira na ulo ng anak niya. Dahil sa pagnanasang yumaman. Kaya tama ang sabi ng Diyos, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya mag-iingat po tayo dyan. Ang sagot ko sa yung tanong, kapatid, ikabubuti ba sa iglesia ng Diyos pag yumaman ng mga miyembro? Kumporme sa desisyon ng Diyos yun. Kung gusto niya na payamanin ka, siya ang makakapagpayaman. Ikabubuti mo yun pag pinayaman ka. Kasi ang gusto ng Diyos, yung ikabubuti ng mga kapatid. Kung halimbawa, pinahirap ka naman, ikabubuti mo pa rin yun. Kasi kung minsan, pinaparealize sa'yo ng Diyos na hindi mo dapat pagbatayan ng iyong kayamanan o pagtiwalaan. Sana naunawaan mo, kapatid na Rico. Salamat po, Brother Eden. You're welcome. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Maraming salamat po. Mula sa Baguio City, balik po tayo dito sa MOA Arena. Kasama ulit natin si kapatid na Roland Ocampo. Go ahead, Brother Roland. Opo, kapatid na Daniel. Ang susunod pong magtatanong dito po sa MOA Arena, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, Congressman Neil Tupas. Go ahead po, Kong. Maraming salamat, Brother Roland. Kuya Daniel, magandang gabi. At Brother Eli, sa ating members, Church of God International, ang aking tanong, I would like to address this to both Brother Eli at kay Kuya Daniel. And
ito'y tungkol sa ano ba yung future role ng mga kababaihan sa liderato ng mga religious organizations as a whole. Kuya Daniel, Brother Eli, dahil ako bilang Roman Catholic, alam natin na pag-aralan namin kahit sa grade school na pag-aralan natin, kahit yung mga apostles, mga lalaki, at throughout time, nakikita natin na sa religious organizations, nangunguna yung mga lalaki when it comes to leadership of the organizations. But lalong tumatagal ang panahon, meron na ring there's a lot of changes na lumalakas rin yung mga kababaihan. In fact, in Kuya Daniel, sa ibang fields, for example, sa field ng government, unti-unti na rin yung mga kababaihan nangunguna na rin sa leadership. In terms of law, dahil isa akong abogado, alam ko na mas marami na ata ngayon na mas magagaling na mga kababaihan kaysa mga lalaki. Pero, as a Roman Catholic, and habang pupunta ako sa simbahan, nakikita ko pa rin na sa religious organizations, parang very strict pa rin sila sa role of men na mas nakakaangat yung leadership kaysa mga kababaihan. Pero para sa akin, parang meron na tayong revolution, women's rights, ang dami nang nangyayari. And recently, nabanggit rin kahit si Pope Francis, nabanggit niya na parang hindi open rin na maging pare, diba, yung mga kababaihan. So, with the changes sa lahat ng bagay na ito, Brother Eli and Kuya Daniel, ang aking tanong, ano kaya ang role ng mga kababaihan in the future sa leadership of religious organizations as a whole? Salamat po. Salamat din, Congressman, sa inyong presence. Unang-una, kapatid, I would like to emphasize that God is a God that is, pwede nating sabihin na hindi nagpo-progress, hindi nagdi-diminish, hindi nagdi-decrease. Ang pagkakagamit kasi sa Biblia, sa Greek original word that was used is God, ang Diyos, ay hindi nagbabago, walang anino ng pag-iiba't iba. Ang ginamit na salita yung hindi nagbabago, wala siyang paralaje. Paralaje in Greek means transmutation. God is the only person na walang transmutation. Walang change na nangyayari sa Kanya. You cannot add anything to Him, nor can you deduct anything from Him. He will not be perfect. He will not diminish because He is perfect. Perfectly perfect. Ganun ang Diyos. Ang sabi doon sa Santiago 1:17 in English, Brother Daniel. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither a shadow of turning. There is no variableness or paralaje. Can you put that on the screen, the Greek word paralaje, and let us discover the meaning of the word paralaje, Brother Daniel? That's paralaje from a compound of Greek 3844 and Greek 236. Transmutation of phase or orbit, that is figuratively fickleness or variableness. It is explained exactly as it was written in Greek. God
as the Father of lights, there is no paralogy in him, neither there is a shadow of turning in him. He is a perfect God who will stay forever and ever as he is, according to the Bible. 92 of the book of Psalms. Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. It means from eternity to eternity, he will be God. He will be like himself. That's why when he introduced himself to Moses, when Moses asked, "What is your name, that I will tell the people of Israel?" God told Moses, "I am that I am." That phrase, "I am that I am," means I was who I was in the time of Abraham. I am who I was in the time of Isaac and Jacob. And in your time, I am the same. I am that I am. That word or that phrase, "I am that I am," is grossly misunderstood by so many readers of the Bible. But it implies what the authority of the Bible said. St. James said that in God there is no paralogy. He will stay forever and ever as he is. And before the mountains were brought forth, or ever thou hast formed the earth and the world. You can just imagine the essence of this declaration of the Bible, proving that the Bible is the Word of God. There is a God that exists. And the word in the Bible is the Word of God, the infallible Word of God. You can just imagine this verse. Before the mountains were brought forth, that is 5 billion years ago. According to science, the universe is something like 13.7 billion years old. But that can be more. But the earth is younger in its existence. According to scientists, the earth is something like 4.5 to 5 billion years old. Imagine what Moses said before the mountains were brought forth. Before 5 billion years ago. Until everlasting. Until so many billions of years that will come, you are the same. So his declaration on Moses is, "I am that I am," is very true. In essence and in logic. It is further explained by another authority of the Bible. Let us read Hebrews chapter 1, verse 10. And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. They shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old as doth a garment. And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed. But thou art the same, and thy years shall not fail. Amen. It is very well explained in that book. The beginning, thou hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. They shall perish. This is another scientific declaration of the Bible. The heavens, those that are in heavens, they shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old as doth a garment, and as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed. This is a very interesting verse for me, Congressman, because this proves that the Bible is true. This was written 2,000 years ago by Paul. The things in heaven shall wax old, they will grow old, and they will eventually die. The discovery of what is now called in science as black hole proves that there are some stars in the galaxies in heaven
that have died, have grown old, and have died and have perished and have exploded, that creates those what is called in science now as black holes. How can a person that lived 2,000 years ago say these things, which is only known to man very, very recently in our generation? If you are going to examine this truth that was revealed by the Bible, the truth is, the Bible speaks as an authority of everything that exists. When the Bible said that those that are in heaven shall perish, the planets, the stars, we are now witnesses to the fact that there are stars which exploded already. There are stars that have met their end, the end of their, what they call life expectancy. Stars' life expectancy is up to 15 billion years. 15 billion Earth years. And if we can see a black hole, it means that there was once a star who existed in that place 15 billion or 10 billion years ago. It proves that the Bible speaks the truth scientifically, even before it was discovered by man, because the existence of black holes in the observable universe is only known in this decade, or 2 or 3 decades ago. It is not known when I was in elementary that there is such a thing in heaven as black holes. But this proves what is in the Bible. What do I mean to say by this? Ano gusto kong sabihin dito, Congressman? Alam mo, ang Diyos permanente isip niya, hindi naman siya pabago-bago Wala siyang paralage, wala siyang transmutation. Since time immemorial, ang gusto niyang leader, lalaki. Yun ang gusto niya. Kaya nga, pinriority niya, sa creation, pinriority niyang kinreate si Adan. Basahin natin ang 2:11 ng unang Timoteo. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. There is the rational. There is God's rational in the verses. Ang babae mag-aral tumahimik, may buong pagkapasakop. Hindi ko pinahintulot na ang babae magturo o magkaroon siya ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Sapagkat, it shows the reason. Bakit ganon? Sapagkat si Adan ang unang nilalang saka si Eva. So the first priority of God is Adam being the leader of humanity, not Eve. No? That is God's priority. Especially so among God's people. Unang Hari 9:4, Tagalogin nga natin. Please, basahin natin. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama, sa pagtatapat ng puso at sa katwiran, nagagawa ka ng ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo, at iingatan mo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan, ay akin ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman, ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. Ayon, hindi magkukulang ng lalaki because God's intention is that forever that His people be led by a man. As Adam was created as the leader and the pioneering leader of humanity, ganon din ang intention ng Diyos sa kanyang religion, sa kanyang bayan. Sa Israel, the first people of God, the chosen people of God, His intention is to be led always by a man. Ngayon, ito ang pagkakamali ng iba. There is no debate that is God's will, na ang leader ay lalaki. Pero hindi bawal ang babae
na mangaral o sumunod. Hindi bawal. Lalaki lang ang leader, pero ang babae pwede rin mangaral. Basahin natin ang pruweba, no? Mikas 6:4. Sapagkat ikaw ay aking iniahon mula sa lupain ng Ehipto at tinubos kita sa bahay ng pagkaalipin at aking sinugo sa unahan mo si Moises, si Aaron at si Miriam. Pwede rin palang isugo ang babae. Ang inilagay niyan leader sa bayan ng Diyos, yung lalaki, no? Pero hindi naman niya inaalis na ang babae pwede namang makasangkapan din sa gawain ng Diyos. Basahin natin ang 68:11 ng awit. Nagbibigay ng salita ang Panginoon. Ang mga nangaghahayag ng mga balita ay malaking hukbo. Basahin mo sa bagong ang Biblia, kapatid na Daniel. Ang Panginoon ang nagbibigay ng utos. Malaki ang hukbo ng mga babaeng naghahayag ng balita. Kaya ang hukbo ng mga babaeng naghahayag ng balita. Gandang balita, Biblia, basahin mo rin. May utos na pinalabas na si Yahweh ang nagbigay. Ang nagdala ng balita ay babaeng karamihan. Ang babae pwede rin magbalita eh. Basta't wag lang ba magli-leader eh. Pwede rin naman magsalita ang babae. Kaya yung unang iglesia, yung tunay na iglesia, kapatid, ano? Sinasabi ko, congressman, yung tunay na iglesia. Hindi iglesia ang tayo ng tao. Yung tunay na iglesia, may mga babaeng katulong doon sa pagsasalita, pangangaral eh. Basahin natin ang 4:3 ng Filipos. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Nakaregister pa sa Book of Life yung mga babae na yan eh. Mga kamanggagawa ni Pablo. Ano ba ibig sabihin ng kamanggagawa? Kung ano yung ginagawa ni Pablo, ginagawa rin nila. Kamanggagawa sila eh. Kaya kung si Pablo ay nangangaral din sila. Hindi lang sila nagli-leader dahil bawal sila ang mag-leader. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Pero kung mangangaral, pwede. Pwede. Pakinggan mo, kapatid na congressman, ha? Merong mga babae nung una, kinasangkapan ng Diyos sa iglesia para mangaral sila, magsalita. Basahin natin. 16:1 ng Roma. Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Sencrea. Atin mo, ang minister sa Sencrea, si Febe. Ang nakalagay doon siya ay minister Si Febe, lingkod na babae sa iglesia sa Sencrea. Nakadistino siya sa Sencrea. Pwede naman magsalita ang babae, pwede naman magsalita ang bading, pwede naman magsalita kahit sino. Pero ang leadership ng church was entrusted by God to a man, never to a woman. Kaya nga tutol ako sa Seventh-day Adventist eh. Kasi sa Seventh-day Adventist, ang highest authority si Ellen G. White. Mali. Bawal sa babae magpuno. Pag siya magpupuno, maliligaw. 3:12 ng Isayas. Ganito nakasulat. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang mga pupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mangagliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Ayun, maliwanag na pagkababae ang nagpuno, magliligaw yan. Kaya naligaw ang Seventh-day Adventist Church eh. Kasi pinagpunuan ng babae. At marami pang ibang iglesia ngayon. Ang kanilang mga puno, pastora at saka obispa. Wala naman sa Biblia obispa at saka pastore. Wala nun. Invento na lang yun. Kasi ang babae pwedeng magsalita, pwedeng tumulong. Yung sinasabi ng iba, bawal ika sa babae magsalita. Ito, ang binabatayan nila, yung nasa unang Korinto, 14:34.
ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. I'm inviting your meticulous attention, lahat ng guests natin sa internet, dyan sa Mall of Asia, sa iba't ibang coordinating centers worldwide. Ang sabi ng Diyos, sa kanyang salita, ang babae magsitahimik sa mga iglesia. Hindi sinabi diyan ang lahat ng babae, kundi ang sabi, ang mga babae magsitahimik sa mga iglesia. Sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ang sinasabi ng kautusan. Sinong babae yan na walang kapahintulutan? Kung ibig nilang maalaman ng anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae magsalita sa iglesia. Babae pala yan na hindi kumpleto ang kaalaman Babaeng wala pang alam na marami. Kaya nga kung meron siyang gustong malaman, magtanong sa asawa sa bahay. Kung ikaw wala ka namang alam na sasabihin, ba't ka naman pagsasalitain? Kahit nga lalaki ka kung hindi mo alam ang sasabihin mo, ba't kita pagsasalitain? Tinan niyo ngayon. Pinagsasalita ko rin si Sis Luz. Babae yun. Bakit? Kung alam naman ni Sis Luz ang sasabihin niya, masama na magsalita siya, hindi naman siya nagpupuno. Ang bawal ng Diyos magpuno. Hindi nila nililiwanag. Ang babaeng walang kapahintulutang magsalita, yung babaeng walang kaalaman. Kasi kung ibig niyang malaman ng anumang bagay, magtanong siya sa kanyang asawa sa bahay. Sapagkat mahalay na ang babae na walang alam, magsasalita sa iglesia. It doesn't mean na pag babae bawal na. At pag lalaki naman pwede. Your being a man is not your license to speak to the church. No. It is what you know. No? It is what you understand. It is the wisdom in you that gives you the authority to speak in the church. Pero pag babae ka, dapat ang lagi mong naiisip, magsasalita ka not to be a leader, but a helper, a co-worker in the gospel of the Lord. Yun ang aming paniniwala, Congressman. Ang babae pwedeng magsalita, pero hindi pwedeng mag-leader. Kung meron sinasabi sa Bibliang bawal magsalita ang babae, yung babaeng kulang sa kaalaman. Pero kung ang sasabihin mo, totoo, payag nga ang Diyos kahit bato magsalita Babae pa hindi pwedeng magsalita. Kahit nga bato magsasalita. 19 ng Lucas. Basahin natin, kapatid na Daniel. At ilan sa mga Pariseyo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. At sumagot siya at nagsabi, Sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsisiimik ang mga ito, ang mga batoy sisigaw. Pag wala na magsisiimik ng mga apostol, kahit bato pwedeng pagsalitain ng Diyos Babae pa hindi. Mas gusto ko naman magsalita ang babae kaysa bato. Sana naintindihan mo, kapatid na Congressman. Kuya Brother Eli, salamat sa very exhaustive na sagot sa aking tanong. Maraming salamat. Unang-una siguro yung tungkol sa, kasi po sa Katoliko ako, at naniniwala po ako sa sinabi ninyo na bakit naman hindi pwedeng mangaral yung mga kababaihan sa Katoliko, no? So yun yung naniniwala po ako sa inyong sinabi. At salamat po sa inyong very exhaustive na sagot. At marami ako natutunan ngayong gabi. ilang minutes lang ako dito sa ating Bible exposition. Kuya Daniel, thank you sa ulitin. At sa ating mga members, Church of God, buhay po kayo, Church of God International. But I would like to take this opportunity, Brother Eli, at Brother Kuya Daniel. Natutuwa po ako na naging part po ako ng mga activities ng Church of God International dahil po dito ko po nakita yung tunay na serbisyo sa ating mga kababayan. So,
Kahit po isa akong public servant, Brother Eli at Brother Kuya Daniel, ako po ay isang fan ninyo pagdating sa public service. Mabuhay po tayo lahat. God bless. Thank you so much, Kong Neil, at salamat sa pagparito po. And we're so honored to have you ngayong gabi. At iba ang sitwasyon natin ngayon dahil ikaw ngayon na nagtatanong. Dati ikaw tinatanong ko eh. Looking forward to seeing you again. And thank you so much for gracing our occasion, Congressman. Tuloy po tayo at puntahan natin ang ating mga panauhin sa Davao City. Ang ating pong kasama doon, si kapatid na Jojo Pineda. Davao, go ahead please. Opo, salamat sa Diyos, kapatid na Daniel. Narito po si kapatid na Rexel J. Clemenya, isa pong Roman Catholic, 19 anyos. Narito po ang kanyang katanungan. Good evening po. So ito po ang aking katanungan. What matters most, religion or faith? At ito naman po aking kalawang katanungan. Do gays and bisexual are accepted in your religion? Yun lang po. Salamat sa iyong pagsali, kapatid. Unang-una, lahat ng tao is accepted by God. Wala namang itinatangi ang Diyos eh. Kahit saan mo pa ilagay ang iyong classification as a human being, kahit saan ka pa lumagay, ang Diyos eh, wala naman siyang itinatanging tao. Pag may takot ka sa Diyos, kahit sino ka pa, pwede kang tanggapin ng Diyos. Nasa Gis 34 yun ang gawa. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Pagka may takot ka sa Diyos at gusto mong gumawa ng katwiran, gusto mong sumunod, tinatanggap ka ng Diyos kahit sino ka pa sa bawat bansa. Ang katunayang wala siyang gustong itangi, wala siyang gustong itapon, doon sa unang Timoteo 2:4. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayon. Gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Wala siyang gustong mapahama kahit isa. 3:9 ng 2 Pedro. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ang salitang, hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi lahat ay makapagsisi. Ang salvation open to all humans. Walang itinatangi. Yun ang sagot dun sa isang tanong mo, kapatid. Yung isang tanong mo naman, what matters most, religion or faith? Alam mo, kapatid, yung religion, kasama yun ng faith, hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. If we are speaking of the true religion and of the true faith, they are one. One goes with the other. Hindi pwedeng iba yung religion, iba yung faith. Kasi faith is part of religion and religion is part of faith. Ganun yon. Ang religion kasi sa Biblia ay nakasulat sa Santiago, yung religion, yung ano yon, yun yung pagsamba, paglilingkod sa Diyos. Ang ginagamit na termino sa Greek Bible ay yung threskia. Ang kahulugan ng threskia ay ceremonial observance, religion, and worshiping. Yun ang kahulugan sa salitang Grego ng threskia. Ngayon, yung pagsamba sa Diyos at yung mga ritual ng pagsamba, kasama ron yung faith eh. Hindi pwedeng maalis yun eh. Tatlo nga yan eh, tatlo eh. Unang Korinto 13:13. Datapwat ngayoy nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig.
Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. You do not just take one. Tatlo yan, essence of salvation. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Kung tayo magiging bibliko o biblical, sa Biblia may sinasabi tatlo. Pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa. Ang pinakadakila sa tatlo ay ang pag-ibig. There are three essences of salvation. Faith, hope, and love or charity o agape sa Bibliang Grego. Yang tatlo na yan, kailangan natin lahat yan. Kahit meron ka kasing faith, kulang ka ng love, hindi ka maging dapat sa Diyos 13, versikulo 2, basahin natin. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Walang kabuluhan kahit meron ka ng buong faith. Kung magkaroon ako ng buong pananampalataya. Ang sabi sa English, pakibasa, kapatid na Daniel. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. I am nothing. Basahin natin sa Bisaya yan, ano? Ang sabi sa Bisaya, kung ako may hiyas sa pagpanagna, ug makahibalo sa tanang mga tinago, ug sa tanang kaalam, ug kung ako makabaton sa tanang pagtuo, sa pagkaagi nga mabalhin ko ang mga bukid, apan walay gugma, wala ako'y kapuslanan. Tamo? Walang kwenta Kahit meron ka ng faith, kung wala ka namang love, o pag-ibig na itinuturo sa Biblia, di ka rin maliligtas. Magkaroon ka man ng buong faith, nakakapagpalipat ka ng bundok. Tapos wala ka namang pag-ibig. Yung pag-ibig, yun ang essence ng tunay na religion. Ang religion, ang kahulugan ng religion, yung treskia, ang outline nun, ang essence nun, pag-ibig. Pag-ibig, faith, and hope. Yan ang essence. Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin yun. Kailangan meron lahat yon, kapatid. Naunawaan mo, kapatid na Rexel? Salamat po. I have learned a lot. Alright, tuloy po tayo. At this point, we will be going back here in the Mall of Asia Arena, and we have another visitor to ask Brother Eli a question. He's an Argentinian, and but he can speak English. He speaks Portuguese as well, and he also speaks Spanish, Brother Eli. We have here one of our friends, Brother Luis Alberto Heredia, a Catholic. Brother Luis, good evening to you, and you can ask your question now. Please go ahead. Well, good evening. Good evening, Brother Eli. Also, I had the pleasure of being here. My name is Luis. I was born in Argentina, and actually I was going to ask this question to him in Brazil, but now, fortunately, I have the opportunity to ask this question to him from here, lovely Philippines. Once I met this young girl, mother, who had lost her baby, very young baby, like 6 months old. So she had this conflict, asking herself, how did God let my baby die? And was asking herself, or doubting, should I still believe in God after this episode, so tough episode of losing my baby so young, a baby that has no guilt. Thank you, Brother Luis.
First of all, death is not something bad or something that must be treated with having a conscience or having a feeling against God. We must understand the purpose of death, first of all. In the book of Isaiah, chapter 57, verse 1, the Bible says, The righteous perisheth, and no man layeth it to heart, and merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. Let us read that in Spanish. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados, sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. La muerte debe ser considerado como arrebatamiento. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Why do children die? God has the ability to see the future. If in the future He sees that a child will suffer more or will be lost, like losing salvation, God prefers to take the life of a child antes do mal, before the evil comes. It is a simple explanation why we die. Sometimes we die because God doesn't want us to suffer more or to lose our salvation. It is very clear that God is working for our salvation. We must understand the work of God. Let us read in the book of 1 Timothy chapter 4, verse 10. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. God is a God that works, and He works for the salvation of all men, especially those that believe. A child cannot believe yet, but God works for children. Why? Because children have their special places in heaven. Let us read in the book of Matthew 19:14. But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. In Spanish it says, Pero Jesús dijo, Dejad a los niños, y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Es muy claro. Porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Of such is the kingdom of God. Meaning that children have their places in the kingdom of God. If they die a child without guilt, with complete innocence, by the will of God, because nobody will die if God will not permit. 10:29 of the book of Matthew. Are not 2 sparrows sold for a farthing? And one of them shall not fall on the ground without your Father. Let us read that in Spanish. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Es muy claro, ¿no? Mismo los pajarillos no pueden morir sin el permisión del Padre. If a bird will not die without the consent of the Father, more so of a child or a human being. Everybody dies with the permission of the Father. And one reason why God permits the death of a child or a just person is to take him away from the evil that is to come. And this will justify God's action. I hope you understand the answer, Brother Luis.
Yes, it's very clarifying, and I hope your answer will help many brothers that eventually come to that situation sometimes. Thank you very much. Thank you. You're welcome. May God bless you. Balik po tayo dito sa Cebu City. Puntahan muna po natin ang Mandaue. Nandun si kapatid na King Timtim kasama po ating mga panawin. Cebu, go ahead please. Salamat po sa Panginoon. Kapatid na Eli, sa pagkakataon pong ito, ang magtatanong po sa inyo ay si kapatid na Philip Lariego, 34 years old po. Ito po siya, kapatid na Eli. Good evening po, Brother Eli. I have one question. What shall I do to inherit eternal life? Very same question was asked of the Lord Jesus Christ 2,000 years ago. Let us read in the Gospel. Maybe this is the same situation with you, but I do not know if you are a very rich man or you are poor. But this will apply also to you. In the book of Matthew, chapter 19, verse 16, it says, And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Keep the commandments. If thou will enter into life, keep the commandments. Obey the commandments. Why? Because in the book of Ecclesiastes chapter 12, verses 13 to 14, Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. It's clear. In 12:13, in Bisaya, let us read. Kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan nandungog na, kahadluki ang Dios, og bantayi ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat, ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo, kun bisan ang dautan. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. What do we have to do in order to inherit eternal life? Our duty. Our role as human beings. And the whole duty of man, ang buong katungkulan ng tao ay ang pagsunod sa utos. May utos para sa mga patriarka, may utos para sa mga Israelita, may utos para sa ating panahon. Kaya, kapatid, iisa lang naman ang sagot dyan Sumunod tayo sa utos. At yung utos na susundin natin ngayon, yung utos ni Kristo sa 2 ng Galacia. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ayon, ang kautusan ni Kristo ang ating susundin sa ating panahon. Kailangan ang kautusan ni Kristo, yun ang ating sundin para tayo maligtas. Yun ang ipinagbili niya sa mga apostol. 28:19-20 ng Mateo. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ayun, maliwanag na ang sabi ng Panginoong Hesus, ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin lahat ng inutos ko sa inyo. Yung utos niyan dapat nating ganapin. Gusto nating maligtas,
ganapin natin yung utos niya. Noong panahon ng Israelita, dapat nilang ganapin yung itinuro ni Moises. No? Sa panahong Kristiyano, ang dapat naman nating ganapin ang itinuro naman ng ating Panginoong Kristo. Gusto nating maligtas, yun ang ating obligasyon ngayon, kapatid. Kaya nga kami nag-aanyaya sa inyong lahat sa ating mass indoctrination, pag-aaralan natin ang buong doktrina at kautusan ni Kristo. Hindi ang iba-ibang kautusan, kundi yung kay Kristo na nauukol sa ating panahon. Sana ang aming pakiusap sa inyo, mga kababayan, mga guest, pakinggan natin ang doktrina ni Kristo. Alamin natin ang kanyang mga utos, kasi walang ibang paraan para tayo maligtas, kundi ang utos ni Kristo. Yun ang biyaya ni Kristo. That is the grace. Ang grace, ang paniwala no ibang mga relihiyon, gaya ng mga Baptist at saka ng mga Pentecostal, grace, grace lang, grace, grace, grace. Yung bang grace walang utos? Yung grace may utos yun eh. Basahin natin ang Tito 2:11. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. English mo, kapatid na Daniel, kung ano yung biyaya na yun. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. 12. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ayun, yung grace pala na sinasabi sa Biblia, may mga kautusan yon. Napakita ang grace o ang biyaya ng Diyos, may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin. Pagtanggi natin sa kalikuan at sa kahalayan ng sanlibutan, marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matwid, banal, sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. May utos yung biyaya eh. Si Kristo yung biyaya eh. Siya yung nagpakitang biyaya ng Diyos sa lupa. May utos siya. Tinuturuan niya tayo. Sabi ni Pablo, nagtuturo sa atin, pagtanggi natin sa mga kalikuan, sa mga kahalayan ng sanlibutan, marapat tayong mabuhay na may pagpipigil, matwid, banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Kaya inanyayaan ko kayo, mga kababayan, lalo na kapatid na Philip, kung pwede kayong manood, makinig sa ating indoctrination session. We are going to study the doctrines o mga doktrina, kautusan ni Kristo para sa ating panahon. Malapit na siya, mga kababayan. Sana wag kayong magpatumpik-tumpik. Ipareho nyo, itulad nyo. Yung maririnig nyo sa indoctrination session, pagtulad-tularin nyo and you will find and discover the truth of salvation. Sana dumalo po kayo, mga kababayan. Salamat po. Habol po tayo ng isa sa Apalit, Pampanga. Apalit, go ahead, please. Tatanong ko lang po, bilang Eli Soriano po, paano nyo po patutunayan na isa kayong tunay na mangangaral? Yun lang po, salamat po. Madali naman patunayan yan eh. Sa Biblia, 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kaniyang sarili, humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian. Datapwat, ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kaniya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kaniya'y walang kalikuan. Yung sinugo ng Diyos, ang hinahanap nun, yung kaluwalhatian ng nagsugo. Paano mo makikilala? Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo. Yung turo, kapatid. Kung ito'y sa Diyos, o kung nagsasalita akong mula sa aking sarili. Tanong ko sa iyo, nagsasalita ba ako mula sa sarili ko, o galing sa Diyos yung sinasabi ko? Di ba kayo naman ang saksi, lahat ng tanong ang isinasagot ko, yung salita ng Diyos sa Biblia? Yun ang karapatan ko, kapatid. Makapagturo ng galing lahat sa Biblia. Galing sa salita ng Diyos.
Walang makakasumbat sa akin sino man tao sa buong buhay ko na nagturo ako ng wala sa Biblia. Lahat ng itinuturo ko sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, galing sa Biblia. Sabi ng Diyos sa kanyang guarantee, makikilala ang turo kung ito'y sa Diyos, galing sa Biblia, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Yun lang, kapatid. Very simple. Maghanap ka ng pastor ngayon na ang itinuturo puro galing sa salita ng Diyos. Hanap ka lang. Nagtuturo ba sila? Lahat ng turo nila galing sa salita ng Diyos? Binabasa ba nila Biblia o nagkukwento lang sila sa miyembro? O kung may bumabasa man ng Biblia, dinadagdagan yung nasa Biblia. Saka mo ngayon ako ikumpara. Si Brother Soriano ba kung magturo, meron bang galing sa sarili niya? Tutulan ninyo ang lahat ng sinasabi ko galing sa Biblia. At sa tulong ng Diyos, papatunayan ko, lahat ng itinuturo ko, lahat ng ipinangangaral ko galing sa Biblia. Yun ang pruweba ko na mayroon akong karapatang mangaral ng salita ng Diyos, kapatid. Sana naunawaan mo, kapatid na Eduardo. Salamat po. You're welcome. Maraming salamat po. And with that, kapatid na Eli, sa lahat po ng ating mga panauhin sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga nandito po sa MOA, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating mga panauhin. At salamat po sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin. At salamat po sa Diyos sa lahat ng kanyang mga pagpatnubay. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at lahat ng kapurihan magpakailanman. Kapatid na Eli? Mga kababayan, kung meron po kaming nasabing ikinasugat ng inyong damdamin, paumanhin po. Ang layon lang ng programang ito is to inform, to educate, and to teach the Word of God.